Nag-aalab, mabilis, determinado. Ganito nakikita ng feng shui expert na si Master AA ang pagpasok ng Year of the Fire Horse. Ang pagiging determinado, babaunin ng mga residenteng sina Claire at Deo. Pinanganak sila sa taong Year of the Rabbit at Year of the Rat. Yan ang hindi natin masasagot. Siyempre, nasa sa atin din yun. Kung mag-work hard tayo, so swertehin talaga tayo. Ganun lang naman yun. Dahil Year of the Fire Rat ako, sabi niya, kailangan daw maging mabait. Saktong daga, di ba pag sinabi nila, nakita ng daga, tapos sasabihin nila, huwag mong tawagin daga, dapat mabait. Literal, parang natuwa lang din ako. Kailangan pala this year, mabait ka talaga. Sa pagpasok ng Year of the Fire Horse, tanong ng karamihan, siswertehin ba ako ngayong taon? O di naman kaya'y anong hamon ang aking kakaharapin? Kung ang accredited feng shui master na si Master AA ang tatanungin, ang Year of the Horse ay taon ng maraming pagbabago. So the horse in itself, siyempre, ang dami niyang mga positive na aspects. So it is very energetic, it's very eloquent, it's very good at convincing. Well, it was so quick, so abrupt, and he wanted change agad-agad. That is something that everyone will experience this 2026. 2026 is one of the best years to get rid of old habits that are wrong, but also the best year to bring about good habits as well. Ngayong taon, lucky raw ang mga pinanganak sa Year of the Dog, Rabbit at Goat. Doble ingat naman daw ang dapat na gawin ng mga pinanganak sa Year of the Rat at Year of the Fire Horse. Ang mga Chinese zodiac sign na kasing ito directly in conflict with the Grand Duke Jupiter o Tai Sui. Kung taon mo, this is what we call offending the Grand Duke or your Tai Sui. When we talk about the rat, it is a clash year. Ngayong taon, dapat daw nabantayan ang kalusugan ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague. Okay, so praise the Lord that right now, he is still in some favorable luck, but the element of fire is not very favorable for him, especially when it comes to his health. So yun nga po, when we take a look at yung previous years natin, the moment na pumasok yung element of fire, so one came in 2022, the next came in 2025, then now this 2026, his health is now going to be more unfavorable nga po in this current period. Pagdating naman sa takbo ng lungsod ng Baguio, dapat daw na mailagay sa tamang timing ang mga programa. Sana for Baguio City, we time it in such a way wherein it is still interesting, especially for yung mga gustong pumunta, and it will not harm yung mga tao dito, especially the traffic situation. Yung challenge lang kasi right now is Baguio City has become like Shopee and Lazada. Sana ayusin ni City na yung proper scheduling so that as na taga Baguio, we have our time to breathe, pero also yung mga locals have their specific time para to feel na special din si Baguio. Kasi naging oversaturated na yung market, kaya sabi natin, the industry of fire, which is entertainment, it's not as stable right now. Dahil malakas ang enerhiya ng apoy, asahan daw ang mapanghamong pangyayari, gaya ng pagputok ng bulkan, mga sunog, insidente sa impapawid at karagatan. Malaking hamon naman ang mga negosyong konektado sa elemento ng lupa, gaya ng real estate, pagmimina at construction, at ang elemento ng apoy, gaya ng restaurants, entertainment, hair salons at marketing. Pumapabor naman ngayon ang fire horse sa mga negosyong konektado sa elemento ng tubig, metal at kahoy, gaya ng water refilling stations, bar, turismo, hardware at school supplies. Pero paalala niya, gabay lamang daw ito at hindi nagdidikta ng iyong hinaharap. Dahil sa huli, nasa sipag at tiyaga pa rin naman matatagpuan ang tunay na kay o kayamanan. Gong sa Ifasay, mga ka-RNG. Raven Sanico, RNG News.